Magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po, ma'am. Tayo manatiling nakatayo at tayo ay pamumunuan ni Joy Castro sa ating isang panalangin. Tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito at binigyan mo ang bawat isa ng bagong buhay at bagong pag-asa. Salamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin araw-araw. Panginoon, kami po ay narito mula para humingi ng tawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa aming kapwa at lalong-lalo na sa iyong harapan. Sa araw na ito, ikaw po nawa ang gumabay sa amin at magbigay ng kagalingan para sa ganon ay maunawaan namin ang tatalakayin ng kapwa naming mag-aaral at ituturo ng aming guro. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat, Joy. Mga bata, tingnan nyo nga inyong mga katabi kung sino ang lumiban ngayon. Wala po, ma'am. Wow, ako'y nagagalak at kayong lahat ay kompleto. So ngayon, narito ang mga ilang alituntunin sa ating silid-aralan. Number 1, umupo ng maayos. Pwede mo bang ulitin, Joy? Umupo ng maayos. Okay, number 2, huwag maingay. Penelis, pwedeng pakiulit? Huwag maingay. At ang pangatlo, Makinig sa guro. at ang pangapat, Makinahon sa mga gawain. okay. Ang sabi dito, umupo ng maayos, huwag maingay, makinig sa guro at makilahok sa mga ating gawain. Okay, bago tayo dumako sa ating aralin ngayon, narito muna ang ating isang aktibidad. Ang sabi dito, tukuyin ang inilalarawan ng bawat pahayag. Pumili ng sagot sa kahon at idikit kung saan ito naaayon. Pwede nyo bang ulitin? Tukuyin ang inilalarawan ng bawat pahayag. Pumili ng sagot sa kahon at idikit kung saan ito naaayon. Naiintindihan po ba mga bata? Opo, guro. Okay, sinong gusto sumagot? Yes, Carla? Pwede ka bang pumunta dito sa harap at pumili ng isang sagot at idikit ito kung saan ito naaayon? Sinong gusto sumagot? At sa pangalawa naman, Ako po, ma'am. sige, Miss Nida. Hala! Sino ang susunod? Yeah. Okay, so at sa panghuli naman, sinong gustong sumagot? Yes, Joy? Okay, tingnan na natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama ang hipapawid at kalawakan sa itaas nito. Tama po ba? Yes, ma'am. Okay, at ang pangalawa, ang kapangyarihan ng pamahalaang namamahala sa kanyang nasasakupan ay soberanya. Tama. So, ang pangkat o grupo na nanitirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo sa populasyon ng bansa ay tao. Tama. At ang panghuli, isang samahan o organisasyong politikal
na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan ng lipunan ay pamahalaan. Tama. Bigyan ng inyong mga sarili ng limang bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, narito pa ang isang aktibidad. Ang sabi dito ay multiply and fly. So, ang panuto, hanapin ang letra na katumbas ng sagot sa bawat factor ng word puzzle na iyong hawak. Idikit ang nabuong salita sa angkop na kahulugan ng skill sa pisara. Ulitin niyo ang basahin. Hanapin ang letra ng katumbas ng sagot sa bawat factors ng word puzzle na iyong hawak. Idikit ang nabuong salita sa angkop na kahulugan ng nakapaskil sa pisara. Ito ang pangkat 1, pangkat 1, pangkat 2 at pangkat 3. O, pwede nyo bang idikit dito sa harapan kung sana, kung ano ang nabuo yung mga word o yung mga letra. Ang pangkat 1, ang pangkat nila, Joy Castro. Pwede mo bang idikit dito? Sige po. Ang susunod naman, ang pangkat 2, ang pangkat nila, Celine. Ano ang inyong nabuong letra? Pwede mo idikit dito sa harap. At ang panghuling pangkat naman ay, ang pangkat nila, Mariel. Pwede mo bang idikit dito? Yes po, saglit lang po. Magaling! Ngayon naman, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. So, hindi nyo bang basahin ang unang bilang? Sibilisado. Yes, Mariel? Pangatlo? Tama. Magaling. Kayong lahat ay magagaling. So, ngayon, bigyan ninyo ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Ngayon mga bata, sino ang nakapagbibigay ng ating tatalakayin sa araw na ito? Ako, ma'am. Yes, Maria? Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pambansang pamahalaan. Tama. At ngayon, may papakita akong larawan sa inyo. Tukuyin ito kung ano ang nasa larawan. Palasyo, ma'am. Ito ay Palasyo. tama. So, sabi dito, ang palasyo ng Malacanang ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas. Nagmula ang pangalan mula sa pananalitang Maylacan dyan. Dahil nakatira dito ang isang mayamang negosyanteng Espanyol. Taong 1802 nang bilhin ni Luis Miguel Formino ang palasyo sa halagang 1,100,000 mula sa original na may-ari nito na si Don Luis Rocha. Si Pangulong Manuel L. Quezon ang unang pangulo ng bansa. Ang nanirahan dito taong 1935. Matatagpuan ito sa hilagang Pampang ng Ilog Pasig sa Maynila. Ngayon, sino ang gustong magbasa dito sa ating talakayan sa araw na ito? Ako po, ma'am. Yes, Maria? Pwede mo bang basahin na malakas? Yes po. Ang palasyo ng Malacanang ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas. Nagmula ang pangalan mula sa pananalitang Maylacandian dahil dating nakatira dito ang isang mayamang negosyanteng Espanyol. Taong 1802 nang bilhin ni Luis Miguel Formeno ang palasyo sa halagang 1,100,000 mula sa orihinal na may-ari nito na si Don Luis Rocha. Si Pangulong Manuel L. Quezon ang unang pangulo ng bansa
ang nanirahan dito taong 1935. Matatagpuan ito sa Hilagang Pampang ng Ilog Pasig sa Maynila. Oh, so ngayon mga bata, naintindihan niyo ba ang inyong mga binasa? Yes po. Okay, ngayon narito ilang katanungan. Ano ang kahulugan ng salitang Malacanang? Yes, Mabel? Ang kahulugan ng salitang Malacanang ay tumutukoy sa opisyal na tirahan ng Pangulo ng Pilipinas. Tama. So, ang pangalawang katanungan, saan matatagpuan ang Palasyo ng Malacanang? Ma'am, matatagpuan po ito sa Hilagang Pampang ng Ilog Pasig sa Manila. Tama. Ngayon naman, tatalakayin natin ang tatlong sangay ng pambansang pamahalaan. So, ang una ay tagapagpaganap. Ang tagapagpaganap ay sila ang mga may kakayahan pamunuan ng isang bansa, katulad ng Pangulo. Ang kagawaran ng ehekutibo ay ang pinakamalaking bahagi ng sangay ng tagapagpaganap ng pamahalaan ng Pilipinas. So, ang pangalawa ay tagapagbatas. Ang tagapagbatas naman ay isang deliberative assembly na may legal na otoridad na gumagawa ng mga batas para sa isang political entity gaya ng isang bansa o lungsod. So, ang pangatlo ay tagapaghukom. Ang tagapaghukom ay ang sistema ng mga hukuman na namamahala sa hustisya sa ngalan ng soberanya ng Estado. Isang mekanismo upang maayos ang hindi pagkakasunduan. Naintindihan po ba? Yes po, ma'am. Okay. So, may mga katanungan ako dito. Sino ang nakatira sa Palasyo ng Malacanang? Sinong gustong sumagot? Yung Pangulo po nakatira sa Malacanang ay si Manuel L. Quezon. Tama. Ngayon mga bata, manatili kayo sa dati ninyong grupo at may isa na naman tayong pangkatang gawain. So, ang pangkatang gawain na ito ay, sabi dito, ang mechanics ng activity natin ay may isang representative sa bawat grupo na pumunta dito sa harapan at bumunod dito sa harap ng isang kulay. Pagkatapos ay basahin sa mga kaklase at sagutin ito. So, ang panuto ng ating aktibidad ay basahin ang bawat sitwasyon at sagutin ito kung ito ay katotohanan or di katotohanan. Naintindihan po ba? Yes, ma'am. Sinong gusto sumagot? Isang representative lang po. Yes, Raima? Pangkatuan? Basahin mo sa inyong mga klase. Dalawa sa akin ang pambansang pamahalaan ng Pilipinas. Ano? Ulitin mo nga. May dalawang sakay ang pambansang pamahalaan ng Pilipinas. Yan po ba ay katotohanan or di katotohanan? Katotohanan. Katotohanan po ba? Di katotohanan. Tama. Ang ating pambansang pamahalaan ay may tatlong katangian. Ang po naman, sino ang gustong sumagot? Isang representative? Yes, Mariel. Bumunod ka dito sa harapan ng isang kulay at basahin mo ito sa iyong kaklase. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay siya ring pambansang pamahalaan. Ano yan? Tigatotohanan or katotohanan? Katotohanan po, ma'am. Tama. Ang pambansang Pilipinas ay siya ring pambansang pamahalaan. So, ang pangatlong pangkat naman, sinong gusto sumagot? Isang representative. Yes, Karen? Basahin mo ito sa
sa inyong mga klasik at sagutin kung ito ay katotohanan o di katotohanan. Nasasakupan ng pambansang pamahalaan ang buong bansa. Katotohanan. Tama. Nasasakupan ng pambansang pamahalaan ang buong bansa. Okay. So, bilang isang mag-aaral, paano ninyo mai-apply o magamit ang ating pinag-aralan kanina, ang pambansang pamahalaan at ang tatlong sangay nito? Sinong gustong sumagot? Yes, Joy? Ano ba ang paano mo mai-apply sa iyong buhay bilang isang estudyante? Ano po ma'am? Bilang isang mag-aaral, magagamit ko ito sa pamamagitan ng pakikipag-talasan para sa mai-share sa kanila ang tungkol sa pambansang pamahalaan ng bagong Pilipinas. Tama. So ngayon naman, meron tayo dito aktibidad. Ang sabi dito sa panuto, basahin ang bawat sitwasyon at isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Pero bago yan, ilabas niyo muna ang inyong mga papel at ang inyong mga ballpen. Yes po ma'am. Okay. Ulitin ko, sabi dito sa panuto, basahin ang bawat sitwasyon at isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Opo. Tapos na po ba? Hindi pa po ma'am. An? Narito ang isang ating aktibidad ulit. Ang sabi dito, punan ang patlang upang mapuo ang mahalagang konsepto ng pambansang pamahalaan. Sinong gustong sumagot? Ulitin ko, punan ang patlang upang mabuo ang mahalagang konsepto ng pambansang pamahalaan. Sino ang gusto sumagot sa una? Yes, Meljoy? Pwede mo bang isulat dito sa harapan? Sige. Sa pangalawang bilang naman, sino ang gusto sumagot? Yes, nagtataas ka ng kamay, Mabel? Pwede mo bang isulat dito sa harap? At sa susunod naman, sino ang gustong sumagot? Yes, Joy? Pwede mo bang isulat dito sa harap? Yes po ma'am. At sa panghuli naman, sino gusto sumagot? Yes, Karen? Tingnan na natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Sabay-sabay tayong basahin ang ating aktibidad. 1, 2, 3. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay syaring pamahalaan. pamahalaan. Pinamumunuan ito ng Pangulo na siyang puno ng bansa. Binubuo ito ng tatlong magkakaugnay na sangay. Tagapagbatas, tagapagpaganap, at tagapaghukom. Tama! Magaling mga bata, bigyan ninyo ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Bago tayo maghiwa-hiwalay,
kopyahin. Ilabas ninyo ang inyong mga kwaderno at kopyahin ang inyong takdang aralin. Ang iyong takdang aralin, para sa iyo, ano ang tatlong pinakamahalagang katangian ng mabuting pinuno ng pamahalaan? Tapos na po ba? Di pa po. Okay. Tapos na po, ma'am. Okay, so ayun. May naintindihan mo ba kayo sa ating pinag-aralan ngayon? Yes po, ma'am.